Morning guys, good morning, good morning. Dito naman sila Kwatserong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalo-lalo na sa politika. Ito guys, may dalawang loyalistang ng mga vlogger. Tingnan natin ang kanilang pinagsasabi about sa pagbabayad ng gobyerno sa utang. Walang katapusang issue. Tingnan nyo. Napakasakit naman itong balita. Na ang gobyerno ni BBM walang ginagawa, puro korupsyon, puro kalokohan, daming krimen, pero nakakapagbayad ng utang 2 trilyon. So, i-flex ko lang 'tong mga sangkay. Ako po ay nagugulat lang kasi. Kasi ayan po, nakalagay po mula po sa philstart.com, ang Pilipinas pala ay nakakapagbayad na ng utang. So, mga sangkay, anong milagro ang ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos at nagagawa niya po ito? Sa pagkakataong ito mga sangkay, hindi lamang po tayo utang ng utang. Tayo po ngayon ay nakakapagbayad na sa inuutang po ng ating pamahalaan. Kung yung mga naunang presidente mga sangkay, utang lang po ng utang, dito kay PBBM, iba mga sangkay, magugulat ka. Nakakapagbayad po ng utang sa kabila po mga sangkay ng napakaraming proyekto ngayon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kita nyo guys, kung bakit ko nasabing tanga talaga itong mga to. Marami ng proyekto si BBM ngayon. Wala ka tayong makikitang project ng gobyerno kahit isang poste. May mga binanggit siya mga flood control, pero saan na yung mga flood control na yan, di ba? Nawas out na. Yun ba pinagmalaki niyang 5,500 na flood control? Saan na yun? Di ba? Isang daanan lang ng bagyo, wala na. Tapos hindi na nasundan. Yung sinasabi niyang magbigay siya ng pabahay na 1 million per year. Yung sinasabi niyang 20 pesos na bigas. Saan na yun? Isang araw lang, tinigil na agad. Di ba? Yan ba yung pinagmalaki nilang project? Saan yung project na pinagsasabi nila? Tapos sabi nila, nang dahil daw kay BBM nakabayad ng utang yung Pilipinas. Mga ulol talaga to, mga kagwang na ito. Pilit nilang angkin kay BBM na si BBM talaga yung nagiging dahilan kung bakit nakabayad ng utang yung Pilipinas. Actually, yung utang ng Pilipinas, kahit na sinong pangulo dyan, once na due date na yan, magbabayad talaga yan. May sistema yan eh. Kasi ang Pangulo come and go yan eh. Although may papel ang Pangulo dyan sa pagbabayad ng utang, pero ang pinaka malaking role talaga dyan is yung mga finance people natin. Sila yung talaga dyan. Sila yung may malaking role dyan sa utang ng Pilipinas, sa Finance Department, sa budget. Sila yun. Sa treasury. Sila yung mga nakatuon talaga dyan. Kaya kahit na sinong pangulo dyan na uupo, once na bayaran na, magbabayad talaga yan. Kasi may yan eh. May proseso yan eh. Kaya nagkataon lang na si BBM yung nakaupo ngayon. Kaya nung nagbayad na ng utang ang gobyerno, kredit na nila nga si BBM daw nagbayad ng utang. Mga hinayupak. Hindi nila alam na mas malaki pa yung utang ni BBM kaysa mga nagdaang pangulo. Ito pakita ko sa inyo guys ha. Kung bakit mas mahilig umutang si BBM. Record holder yan si BBM sa utang. Walang walang makabreak sa record niya. Hindi basta-basta yung voice out niyan kung sino yung pinaka mahilig mangutang na presidente sa Pilipinas, kundi yung Avon Foundation. Alam naman natin yan kung sino yung Avon Foundation na yan, di ba? Ito
Napaka-credible na source yan. Kung pag-uusapan po yung per administration, pwede niyo ho ba kaming bigyan ng overview? Sino ho yung malakas umutang? Sino ho yung medyo tipid? Medyo tipid. ang pinaka-grabing umutang actually, buwanan umuutang ng mahigit 200 bilyong piso kada buwan itong Marcos administration. Tinalo pa Hold up. This, bruh. buwan itong Marcos administration. Tinalo pa niya actually yung Duterte administration na kahit na dun sa kasagsagan ng Pandemic? pandemya ay oo. Nag-average lamang ng 131, hindi naman lang, pero 131 billion pesos buwanan yung inuutang ni Pangulong Duterte. Ang pinakamatipid sa mga nakarang dekada, well, yung pagkatapos sa martial law, si Cory Aquino, nasa less than 6 billion buwanan ang inuutang niya. Pero ang all-time champion ng Pilipinas sa pangutang, si Pangulong Marcos po ngayon. See? World-time champion yan sa pangungutang, si BBM. So yung binayad nila na 2 trillion na utang, binawi niya lang din. Hindi nga siya makabayad-bayad sa utang niya dito sa Pilipinas. Utang ng pamilya nila. Pamilya niya. Magkano yung utang ng pamilya niya dito? Yung estate tax na kailangan nilang bayaran sa gobyerno, 200 billion mahigit. Oh, hindi niya nga mabayad-bayaran yon. Utang pa ng Pilipinas, babayaran niya. Napaka-amazing talaga pag gagawin niya yan. Di ba? Laki ng kalukuhan. Magkano yung utang ng Pilipinas ngayon? Ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas, 15 trillion, di ba? Oh. Ito yung summary ng utang ng mga nagdaang pangulo, guys. Mula kay JMA, kay Pinoy, kay Duterte, at saka kay BBM ngayon. Tingnan nyo kaiba, guys. Ito, guys, oh, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo dito, guys. Sa time ni Pinoy, guys, ang iniwan ni Pinoy na utang sa utang ng Pilipinas is 5.95 trillion. Yun yung minana ni Pangulong Duterte kay Pinoy. So, nung nag-take over si Pangulong Duterte, sa loob ng 6 na taon, no, yung utang ng Pilipinas, lumubo siya. Umabot siya ng 12.79 trillion. Bakit umabot siya ng 12.79 trillion? Kasi nung first 3 years niya, o yung last 3 years niya, nagkaroon ng pandemic. Walang income yung gobyerno. Nag-lockdown ang mundo. Di ba? Pero sa kabila nun, marami siya mga project na nagawa sa Pilipinas. Nandun yung build niya. Nandun yung mga ayuda para sa mga taong bayan sa buong Pilipinas. O, bumili ng bakuna. O, lahat ng mga project ng gobyerno, pinapatupad niya. O, kahit na pandemic. So, normal lang na gagawin niya yung responsibilidad niya bilang isang ama ng bansa na gawin niya ang lahat para lang matustusan yung pangangailangan ng mga taong bayan. Kasi wala nga pera, wala nga income ang gobyerno di ba? Oh, lockdown nga Kaya nadagdagan yung utang ng Pilipinas ng 6.84 trillion sa time ni Pangulong Duterte. Kaya umabot siya ng 12 trillion mahigit. Pero ito kay BBM ngayon, guys, magtataka ka. 3 years pa lang siya. Ang utang ng Pilipinas, umabot na ng 15 trillion mahigit. So, yung 12 trillion, magkano nadagdag doon? Diba? Almost, or more than 3 trillion ang nadagdag. 3 taon pa lang yan, guys. 3 trillion na ang nagiging utang ni BBM. Then, wala kang makikita project. Di ba? Wala kang makita kahit anong mga project dyan ng gobyerno. Wala kang makikita. Wala namang lockdown ang Pilipinas. Gumagana naman yung ekonomiya natin. Bakit magtaka ka? Bakit panay utang niya? Panay utang ng gobyerno.
Kasi dinadala sa ayuda, yan, mga AKAP, AX, at kung ano-ano pa mga ayuda. So ganun ang ang realidad sa bansa natin. Kaya itong mga loyalistang vlogger na to na mga tanga pilit nilang kinikredit kay BBM yung pagbabayad ng utang. Nagfi-feed na naman sila ng wrong information sa mga taong bayan, di ba? Oh, pero hindi nila ano yan, kasi sa atin nagbe-base tayo sa reality. Oh, ano ba yung realidad ng bansa natin, di ba? Ang project panay utang pa, pagnanakaw pang ginawa sa kaban ng bayan. Ninanakaw yung PhilHealth, ninanakaw yung GSIS, ninanakaw yung kung ano-ano pa mga private aid companies na pinagnanakawan nila. Oh. Tapos ipinagmalaki nyo na may mga project ang gobyerno. Anong klaseng pag-iisip yan? Anong klaseng kabulagan yan? Bulag ba kayo? Oh. Pilit nyong ginagago yung mga taong bayan. Nakang tipaklong kayo, mga inayupak na mga vlogger kayo, mga wala kayong kwinta. Dapat nagpipid kayo ng mga good information sa mga taong bayan. I-base lang tayo sa reality. Huwag tayo mag-base dyan sa mga puro pambubudol. Oh. Bayad na nga yung media natin. Kayo pa mga vloggers na hindi pa kayo nagsasabi ng totoo. Diba? So, ano na mangyari sa bansa natin? Puro na kasinungalingan yung mga umiiral dito sa bansa. Wala nang katotohanan. Diba? Oh. Kaya guys, kailangan nyo talaga magiging aware. Kailangan nyo i-open ang inyong mga mata. I-open nyo inyong mga isipan. Mag-research kayo. Madali na lang mag-research ngayon eh. Isang pindutan na lang. Lahat na tayo naka-smartphone eh. Diba? Oh. Nandyan na yung mga AI para tulungan kayo mag-research. Kung ano yung mga pinagsasabi ng mga political leaders natin saka yung mga vloggers natin, i-confirm natin kay Mr. Google. I-confirm natin kung ano-ano po yung mga ma-access natin na pwede natin magkuhanan ng mga information, di ba? Para hindi tayo mabudol kasi mahirap na. Parati tayo mabubudol, nagmukha tayong tanga, di ba? Oh. Kaya mas maganda pagka walang iba makakatulong sa sarili natin kundi tayo lang. Para hindi ka nga mabudol, hindi ka maisahan, dapat tulungan mo yung sarili mo, mag-research ka. Di ba guys? So hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you so much for watching. Bye-bye.